Evan, ano yung naging aksyon ng korte sa hindi pagdalo ni Yusek Bernardo sa bail hearing ni Revilla ngayong araw? Aga seryoso ang korte sa pagkwestiyon o pagtatanong sa prosekusyon kung bakit hindi nakadalo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dito sa ginaganap na bail hearing para kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado sa kasong malversation. Binibigyan nila si Bernardo hanggang araw ng bukas upang makatestigo sa kaso. Nag-abiso kahapon ng prosekusyon sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagpapaalam ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi ito makakatestigo ngayong araw dahil sa iniindang mga sakit sa baga na chronic rhinosinusitis, follicular pharyngitis at acute bronchitis. Bunsod nito, ipinag-utos ng korte na mismong mabisita ng court doctor sa ospital si Bernardo kahapon. Ngayong araw, ayon kay Dr. Warlin Baswell, Medical Officer ng Sandigan Bayan, nagtutugma ang kanyang mga findings sa mga sakit na nakasulat sa medical certificate ni Bernardo. Nang tanongin ng mga hukom kung gaano kalala ito, ayon sa doktor, kakayanin namang humarap ni Bernardo kung makokontrol nito ang sunod-sunod na paggubo, ngunit posible ring makahawa sa malalapit dito. Ayon sa medical officer, depende pa rin sa tao kung kakayanin ng katawan na humarap sa publiko. Bunsod nito, pinababalik ang Sandigan Bayan Medical Officer sa ospital kung saan nakakonfine ngayon si Bernardo upang i-check muli kung makakatestigo na kinabukasan. Ayon sa korte, kapag bukas ay hindi pa rin makakadalo si Bernardo, pag-uusapan nila ang mga posibleng aksyon rito, lalo na at nagtatangkang maghain ng mosyon ng abogado ni Revilla na i-waive o wag kilalanin ang testimonya ni Bernardo sa pagdinig. Samantala, sa bail hearing ngayong araw, si Virgel Nino Garcia na driver ni Bernardo ang umupo sa witness stand. Ayon sa kanya, nakita niya si former Senator Revilla nang mag-deliver umano siya ng 12 kahon sa White House compound nito sa Cavite. Utos umano ni Bernardo na mag-deliver ng mga kahon, ngunit hindi umano niya nakita ang laman ng mga ito. Nalaman niya na maaaring pera ito base sa mga napanood niyang sinabi ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Para sa prosekusyon, hinihinalang commitment o pera ang laman ng mga kahon na nagkakahalaga ng 250 million pesos, ngunit tanging si Bernardo lamang ang makakapagkumpirma nito, lalo na at siya ang itinuturing na lead witness na makakapagdiin kay Revilla na tumanggap umano ng kickback mula sa mga DPWH project. Samantala, walang ibinigay na litrato o pruweba si Garcia na talagang nakita niya si Revilla. Ngunit ayon sa kanya, hindi lang si Revilla ang pinadalhan niya ng mga kahon. Ilan pa sa mga binanggit nitong pangalan ay sina Senador Jinggoy Estrada, yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Aga bukas pinag-uutos ng korte na humarap si Bernardo bilang testigo ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kung hindi haharap si Bernardo dito sa bail petition hearing ni Revilla, mahihirapan ang prosekusyon na idiin ang dating senador sa kanilang mga alegasyon na tumanggap ito ng kickback mula sa mga iba't ibang DPWH infrastructure projects. Hanggang mamayang alas 5 ng hapon, binibigyan ng Sandigan Bayan ang kanilang medical officer na makapagsumite sa kanila ng medical recommendation patungkol dito sa estado o kalagayan ngayon ni Bernardo. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez.